tingnan nyo yung cuttings. Dahil baka ang pagkatanim nyo ay baliktad, hindi siya tutubo. Yan, magkakadikit lang ang pagkakatanim ko. Itatanim na natin ito. Mga pinutol natin na puno ng Madrid de Agua. Doon natin itatanim sa sagingan. Dali na natin. Yan. Malayo pa ang ating lalakarin hanggang doon pa. Tapos ang babuyan natin yun, kapag marami na ang ating napatubo na Madrid de Agua, dito lang natin kukunin sa ating tinaniman. Ang kinukuha naman natin ng kangkong doon, ay pag naubos yung kangkong, dito tayo kukuha ng Madrid de Agua. Pero hindi naman nauubos yung kangkong doon dahil malapad-lapad yung tanim ng mga kangkong. Yan, malapit na tayo. Dito natin kakatingin itong ating mga puno ng Madrid de Agua. Yan yung mga tanim natin na Madrid de Agua. Nakuhaan na rin natin yan. Tapos dito sa kabila, yan, may mga tanim na rin tayo doon banda. Marami na rin ang ating natanim dyan. Yan, dito na lang tayo magtatanim. Dito sa part na to, wala pa dito. So kaya doon sa kabila, doon. Kapag sobra yung cuttings natin, taniman natin to, doon na lang ulit banda. Dadamihan na natin ng tanim ngayon para sa sunod, kapag tumubo ulit ang Madrid de Agua, sabay-sabay nating i-harvest, tapos tatanim ulit tayo para isang taniman lang at marami na agad ang ating may itanim. Dito na natin puputulin ang ating cuttings. Ilalagay muna natin doon lahat para hindi tayo mahirapan. Mabilis nating mapuputol itong cuttings. Medyo marami-rami rin ang ating mapuputol. Yan. Ganito lang ang pagputol natin. Ito, may naputol na tayo. Ito, dalawang node ang tawag dito. Dito nagkakaugat ang puno ng Madrid de Agua. Tapos dito naman lalabas yung kanyang sanga. Diyan tutubo. Kapag nagtanim tayo, kailangan yung isang node ay nakabaon sa lupa para dito tutubo yung ugat. Yan. Halimbawa ito, dito natin puputulin. Yan, isang tanim na to, isang cutting na. Ngayon ito, may sobrang dalawa, okay lang, may sobrang na isa, okay lang yan. Tapos dito, ito naman, kapag marami na malalapit yung node nya, gawin na natin tatlo. Dahil kung dalawa lang naman, ay maiksi lang. Gawin na natin itong tatlo. Ito, tatlo, maliit lang, maiksi. Gawin na natin 4. Yan. Ito naman, malayo, 2 lang. Yan, ganyan lang ating pagputol ng cuttings.
Ayan, ubusin na natin to ng putol. Natapos na rin natin na putulin ang mga cuttings. Ito, ganito lang. Itong isang cuttings na to, kung bibilhin nyo sa online, 10 piso isang cuttings. Yan. Kaya kailangan magparami na rin kayo ng tanim nito para sa inyong mga alagang hayop. Hindi lang naman sa baboy pwedeng ipakain ito. Pwede rin itong ipakain sa kambing, baka, bibi, manok. Pwede rin sa rabbit. At yung iba ay pinapakain rin sa alaga nilang isda. Kaya napakahalaga nitong tanim na Madrid de Agua. Maganda rin ito ipakain sa ating alagang hayop dahil parehas lang rin ang nutrients na makukuha nito sa feeds. Kung anong nutrients ng feeds ay ganoon din dito sa Madrid de Agua. Kapag may sakit ang inyong alagang baboy at walang ganang kumain ng feeds na inyong pinapakain, pwede nyong bigyan ng Madrid de Agua para bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Noong panahon nga na may ASF, isa itong Madrid de Agua sa binibigay natin sa ating mga alagang baboy. Kaya malakas ang ating alagang baboy. Hindi nagkasakit. Dito marami na akong natanim. Ito. Yan. Kahit ang pagkakatanim nyo ay malalapit, magkakadikit, pwede na yan. Kung konti lang ang space nyo, ang lupa nyo na pagtataniman, pwedeng magkakadikit ang pagkakatanim nyo para marami kayong maitanim sa inyong lupa. Tulad nito. Ito. Malapit lang ang pagkakatanim ko. Yan, mataas na. Nakuna na rin natin to ng pagkain para sa alagang baboy natin. Tapos yung ilalim ng puno, yan malinis. Walang mga damo na tumutubo. Yan, ganyan lang. Kapag marami na ang ganto nyo, sobra na sa pakain sa inyong mga alagang hayop, pwede nyo namang harbisin, tapos i-stock nyo sa drum o sa isang tub. Pero kailangan yung pag-i-stockan nyo ay malinis. Hinugasan nyo ng maayos para walang mikrobyo na papasok sa inyong i-stock na Madrid de Agua. At wala ring hangin, maganda ang pagkakatakip. Para umabot siya ng kahit hanggang 6 months na hindi nyo ipapakain, ay pwede nyo pa rin pakainin. Kaya maganda talaga na may tanim kayo na Madrid de Agua kapag nag-aalaga kayo ng tulad ng baboy. Itong natira na cuttings na hindi pa natin natanim, tatanim na rin natin ngayon. Para isang taniman na lang, hindi na tayo babalik dito sa pinagtaniman natin. Pagbalik natin ay may tubo na itong mga cuttings na ating tinanim. Madali lang naman ang pagtatanim nitong cuttings ng Madrid de Agua. Maganda kung magtatanim kayo, itaon nyo sa tag-ulan para hindi nyo nadidiligan. Dahil kapag tag-init, kailangan nyo pa rin diligan ang tanim nyo na Madrid de Agua dahil matutuyo ito. Kapag tag-ulan ay mas maganda, sisibol na lang agad itong ating mga tanim na Madrid de Agua. Dito may tanim na, napuno na natin dyan. Tapos dito rin sa kabila, may tanim na rin. Dito na lang. Kailangan sa pagtanim ng cuttings, tingnan nyo yung cuttings. Dahil baka ang pagkatanim nyo ay baliktad, hindi siya tutubo. Masasayang lang ang binili nyo na cuttings. O ang inyong pinutol na cuttings sa inyong Madrid de Agua. Kung halimbawa nakabili kayo ng kaunti tapos gusto nyo magparami, ay masasayang lang rin. Kaya kailangan na ang pagtanim ay yung kung ano yung puno, yun yung itatanim nyo. Makikita nyo naman yan, parehas nyo na lang dun sa puno na hindi pa napuputol. Tapos ang pagbaon yung isang node lang. Kapag tag-ulan, madali lang itanim dahil malambot ang lupa.
Kailangan tingnan talaga dahil baka magkamali tayo. Yan, magkakadikit lang ang pagkakatanim ko. Ubusin na natin muna yung mga cuttings. Ubusin na lang natin to at babalik na rin tayo sa ating baboyan. Sa mga baguhan at gusto rin mag-alaga ng native na baboy, kailangan nyo ang ganitong halaman. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Happy farming! Bye bye!